Kung hindi nyo po ako kung hindi nyo po natatanong, ako po dati ay nag singing lesson. Talaga pong ako po ay passionate sa pagkanta. Kaya po ako po ay nag-singing lesson pa. Pero unfortunately, umayaw po yung instructor sa akin. Dahil po sa sobrang ganda po ng aking boses. Ano po? Yan. So, bago po tayo magsimula, pwede po bang declare natin yung ating calling verse? Luke 4, verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Praise God. Palakpakan natin ang ating Lord. Declare naman natin yung ating 10 culture. Sa ulo niyo po ba to? Yes. Number 1, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Yes. Palakpakan natin ang ating Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Ano nga po? Amen po ba? So, ang ating pong series is Perfect in Me. So, wala naman po ditong perfect. Tama po ba? Kaya po tayo nag-church is we want something na maayos sa buhay natin. Tama po? So, dito po sa church, pag-uusapan natin is all about our relationship sa ating Panginoong Diyos. We don't talk about religion here and we only talk about the relationship. So, sisimulan natin to sa unang verse natin for today. Our key verse is found in Ephesians 5 verses 20. Sabi dito, always give thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Sino dito mapagpasalamat? Taas po ang kamay. Yan. Dahil po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay tungkol po sa pagiging grateful. The grateful in me, hindi ako reklamador. Yan. Tingnan mo nga yan yung katabi kung nakaka-relate. So yan. Yan. Ako po dati ay napakahilig ko din magreklamo. Mabuti na lang po talaga at mabiyayaan Diyos at ako po ay binago na talaga. Ulta mo maliliit na bagay po, ako po yung nagreklamo dati. Yung tipong sa bahay, ito na naman ang ulam. Almusal ko na to, tanghalian, ito pa din. Ganun. Mamaya hapunan, yun pa din. So yun, kumbaga po, sa mga maliliit na bagay, ako po dati nagre-reklamo. Halimbawa po yung damit ko, hindi ayos sa pagkakalaba. Dahil hindi po ako naglalaba dati. So hindi ko alam kung paano maglaba. So, sabi ko, bakit ganito ang aking damit ka? Iba pa rin ang amoy, may pawis pa din. Tapos yung palalabang ko uli. Tapos yun, maliliit na bagay po ako pinagre-reklamo pagka po traffic. Ganyan. Especially sa traffic, nauubos yung pasensya natin. Sabi, bakit ganun, naglagay pa din ng stoplight, lagi naman traffic din eh. Kaya lahat na halos maliliit na bagay, napapansin natin, napupuna natin. So, sino pa dito yung ano pa yung mga common pa nating rinereklamo? Jowa mamaya na yan. Jowa na yan. Yung gobyerno, malimit mga tao. Iboboto natin during election. Pero pagkatapos ng election, pulos sa reklamo naman tayo, Yung mga daan, ginagawa, sinisira, yung mga ayos naman na daan, Tapos hindi naman natatapos. Hinahayaan lang yung iba. Yan. Sa sahod especially, tatrabaho ka ng 12 hours tapos kulang pa din, kulang pa rin ang sinasahod. Yan. Sa homework naman, dami magpa-assignment ng ating mga instructor, po. Pastor Pine, po.
Maraming si Sir Fini, maraming pa-assignment. Akala ko makakapagbakasyon ako ng nitong undas. Yung pala madaming assignment. So, yung mga reklamo natin ngayon, ito ay dinanas din ng mga naunang mga panahon. Ito ay, example natin dito is yung panahon pa ni Moses. Sino nakakilala dito kay Moses? Yung naghati ng dagat. Paano nga dyan yung paghati ng dagat? Dali. Naalala ko lang. Paano naghati si Moses ng dagat? ayaw niya exposure. So, si Moses po yung naghati ng Red Sea, no, para makatawid yung mga Israelites. Yung mga Israelites po, sila po yung mga Hudyo po na niligtas ng Panginoon sa pangalipin ng mga Egyptians. So, nung nakatawid sila sa Red Sea, nakita nila yung miraculous works ni Jesus, ni Lord na nahati yung dagat. Nung tinaas ni Moses yung kanyang tungkod. After nun, kahit nakita nila yung miracle works ni God, nung sila ay nagtatravel papunta sa desert of Shur, yan, they travel without finding water. So, siyempre, disyerto doon, bihira ang tubig. So, naglalakad-lakad sila. So, daladala nila yung pamilya nila, daladala nila yung mga alaga nilang mga hayop, mga iba pa nilang mga gamit. So, dahil mainit ang panahon, nauuhaw sila. So, wala silang makakita ng tubig. And then, they came to across to the oasis of Mara. So, parang siya, may tubig siya, pero yung tubig doon, mapait. Bitter. Yung mga yung katabi mong bitter. So, ibig sabihin pala ng Mara ay bitter. So nag-complain, nagreklamo na naman itong mga Israelites. Ay, Moses, ano ba yan? May tubig nga dito, hindi naman mainom, kapait. Ngayon, itong si Moses pala iyakin. Ngayon, wala na laman, sabi dito. So Moses cried out to the Lord for help. Sino dito yung pagka hindi na alam magagawin, inapapayak na lamang? Ako lang ba yun? Diba? Napapayak tayo dahil hindi na natin alam kung paano natin bubuhatin yung problema. So, hindi alam din ni Moses kung paano ba magiging drinkable yung tubig na yun dahil nga sa sobrang pait. Pero nagbigay ng instruction si Lord. Sabi dito, show him a piece of wood. Yan. Tapos, itapon daw yung piece of wood dun sa oasis of Mara. Ano nangyari after that? Nung tiningnan nila yung tubig at tinikman, ang tubig ay hindi na mapait at pwede na itong inumin. So, may mga kaibigan tayong minsan bitter, pero baka ikaw yung gagamitin ng Lord para mawala yung bitterness ng mga kaibigan natin. Tama mo ba? Yan. So yan, doon nagsimula ulit magpakita ng miracle si God. Pero yung mga piece of wood, kaya na niyang linisin yung dagat. Bakit ba mapait yung tubig? Dahil mayroon itong mga contaminants, hindi siya pwedeng inumin. So, dahil doon sa tubig, dahil doon sa piece of wood lang yon na tinapon ni Moses doon sa oasis, nalinis yung tubig at nakainom ang mga Israelita. After makainom, naggakbay uli sila. Yan. Yan. Nasusundan nyo ba ako? Sabi sa Exodus 15, yan. Ito naman ay, yan, nalit yata ang ating PPT. Dun sa sunod, yan. Asa na? Then the people complained, turn against Moses. Yan. Tapos na yan. Walang PPT. Sige, punta tayo doon sa first point natin.
So, nung nagpakita si Lord ng miraculous works doon sa Oasis of Mara, nalinis yung tubig, ano. And then, paano ba natin mas ma-overcome itong pagiging reklamo? Unang point natin dito is practice gratitude. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang ganda, ang gwapo mga yung umagang ito. Yan. Ano sasabihin? Pagkatapos, purihin? Thank you. Yan, may nagsabi ba ng salamat? So, let's practice gratitude. Focus on positive aspects on our lives. Mas mag-focus tayo dun sa mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ito yung tutulong sa atin para ma-shift yung ating perspective doon dahil hindi naman laging maganda yung nangyayari sa buhay natin, may mga challenges din tayong hinaharap. So, let's more focus on the good things that the Lord yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. Sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus." Dapat din ba magpasalamat kahit 20 na lang yung laman ng wallet ko? Amen, di ba? At least may laman yung wallet mo, mayroon ka pang pamasahe. Pag uwi mo, ang ulam ay tuyo at dilis. Sarap, di ba? So yun, magagawa mo pa magreklamo kasi may blessed ka pa nga kasi may nakakain tayo, di ba? Yung iba, nanghihingi pa para makabili ng pagkain. Samantalang tayo kahit anong nakahain dyan, kainin natin. Be thankful kahit ano po yung ating nakahain sa ating hapagkainan. Ano po? Halimbawa, may problema ka, dapat ka pa rin pang magpasalamat. Sino dito nakakapagpasalamat at may problema siya? Dahil pagka tayo may problema, mas nalapit tayo sa Lord. Tama po ba? Pagka tayo walang problema, nakakalimutan natin si Lord. Tama po ba ako? Dahil tayo nagiging masaya, at tayo ay, halimbawa, tayo sobrang blessed. Hindi natin iniisip yung mga, meron ka ng financial freedom. So, nabibili mo na ang gusto mo. So, may tendency ka na mag-drift out sa Lord. So, ginagamit din ng Lord yung mga problema natin para ipaalala na, anak, nandito din ako. Kahit anong pinagdadaanan mo, nandito lang ako. So, in every circumstances, pagpasalamatan natin ng ating Panginoon. Amen? Pero balik tayo doon sa Exodus, doon sa panahon ng mga Israelites. Nagreklamo na naman ang mga Israelites noon. Dahil nagutom sila. Siyempre, ikaw ka naman maglakbay ng maglakbay, di ka? Di kapag tayo nagro-road trip, lagi may pagkain. Tama. Hindi nawawala ng pagkain. Tubig, tsaka yung mga pagkain. May chichirya pa dyan, may tinapay dyan. Di kapag mga outing, mga malalayong mga 2 oras lang yung biyahe pero ang daming pagkain. So habang nabiyahe, nakain, Sila naman, since sila ay nagtra-travel papuntang Promised Land, so hindi nila alam kung saan yung Promised Land. So nililid lang ni Lord si Moses, yung mga leaders para makarating sila doon. And dumating yung point na sila ay nagugutom. Sabi nila sa Exodus 16 verse 3, "If only the Lord had killed us back in Egypt," they moaned. Yung nagreklamo, So, there we sat, doon daw, meron daw silang pot filled with meat. Marami silang pagkain and may bread. Kahit sila nasa Egypt, kasi sila pinapahirapan, meron silang pagkain doon. But dinala daw sila sa wilderness, sa ilang. So, para lang daw magutom hanggang mamatay. Yun ang reklamo nila. So, alam naman natin ang ating Panginoon ay nakatuon ng pansin sa kanyang mga anak. So, narinig ito ng Panginoon. Kaya, nagpadala ang Panginoon ng
pagkain. Sa umaga, nagpadala siya ng mana. Parang para daw flakes siya, snowflakes, na kinakain nila turing umaga. And then, sa evening naman, meron naman daw quail, meat, pugo, yun yung kinakain nila sa gabi, yung meat para sila ay mabusog. Ganon, araw-araw, provide ni Lord. And dumating doon sa point na nagbigay ng instruction ng Lord. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng mana sa umaga, quail or pugo sa gabi para makain, pero uubusin niyo lahat yon at wala kayong ititira, wala kayong itatago. Sino dito pagka napunta sa kainan, may tago-tago? May Sharon. So yan, sila, ganun din. Yung ibang Israelita, pasaway. So sila, nag-Sharon sila ng more mana at saka yung quail para kainin nila kinabukasan. Pero ano nangyari nung tinago nila at kinabukasan na? Nabulok yung mga tinago nilang pagkain. Dahil ang instruction ni Lord ay kumuha ng sapat para sa araw na yon, para sa pamilya nila, para may makain sila. So, yung mga tinago nila, nasira yon. And then, may isa pang instruction si Lord. On the 6th day, 2 portion daw yung tatago nila. Bakit kaya 2 portion? Halimbawa, sa isang pamilya ay dalawang balde ng mana or pugo yung nakatago. Bakit daw doblehin? Dahil pagdating po ng linggo, it is Sabbath day. So, panahon ng pagpapahinga yon. So, walang ipapadala ang Panginoon na pagkain during that time. Pero ang pangako ng Diyos, yung tinago nila on the 6th day, ay mananatiling maayos pagdating ng 7th day para sila ay may makain. At yun nga yung nangyari. Kita nyo yun, yung faithfulness ni Lord pagdating sa kanyang salita. Pag sinabi niya, mangyayari at magaganap. Minsan, susubukin tayo ni Lord, pero kailanman ay hindi tayo niya pagkukulangin. Minsan, darating yung mga problema, pero pagkatapos ng problema, marirealize mo, paano ko nalampasan ito? Tama po ba? Paano ko nalampasan ito? Nandito ang Panginoon kasama natin. Kahit ano mga harapin natin, magtiwala lang tayo sa Kanya. Kita naman natin yung ginawa niya sa mga Israelita noong mga panahon na yon. Simple pagkain pa lang yun, ha? Pagkain pa lang yun. Pero pinakita niya yung faithfulness niya sa kanyang mga anak. Kahit nagre-reklamo, Sino dito mga magulang na ang anak ay mareklamo? Walang amin. Siguro kung nandito kayo na siguro nakatas na rin yun ng kamay. At favorite ako nun eh. Lagi kami nung dati magkaalitan. Pero mahal na mahal ko ang aking magulang. Yeah, nakabawi. Pangalawang punto. Practice mindfulness. Ano to? Bago salita ito. Nito lang to na na-invento yata. Sabi dito, live in the present moment and fully aware of your thoughts and feelings. Kumbaga, live in the moment. Meron ba ditong namumuhay ka dun sa kasalukuyan pero ang iniisip mo ay yung nakaraan pa rin? Yung hindi pa nakaka-move on? Meron ba nun dito? So yan. Kailangan natin maging mindful, Isipin natin kung ano ba yung meron tayo ngayon. Hindi yung ano yung nangyari sa atin in the past. And we need to move forward, This encourages us to pay attention and dun sa purpose natin.
So tulad nga nung nangyari doon sa mga Israelita nung nagtago sila ng pagkain, nasira lang din kinabukasan. Kasi yung pagkain na yun ay para doon sa araw na yun lamang mismo. Nagalit si Moses noon dahil nga napakapasaway ng mga Israelita, hindi sila nakikinig. Pero hindi mo naman may iwasang mag-isip, 'di ba? Pag halimbawa may problema tayo. Anong kakainin ko bukas? Ano isusuot ko bukas? 'Di ba? Pag Sabado, nakahanda na ba ang ating damit para sa panglinggo? Ganun ba? Ganun ba 'yon, 'di ba? Nihanda na natin. Actually, ako kanina lang ako naghanda kung ano isusuot ko. Pero sabi sa Matthew 6:34, sabi dito, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." So, kung may mga kailangan kang gawin na hindi mo na talaga kayang gawin sa isang araw dahil kulang ang isang araw, pagpabukas mo na yung iba. Huwag mo nang pagpilitan yung lahat na gawin o tapusin sa isang araw lang. At huwag mong problemahin yung mga bagay na wala ka pang doon sa point na yon. For example, ikaw ay bagong kasal pa lang pero iniisip mo na agad ay yung tuition ng iyong anak sa college. Meron bang ganon? Wala po, 'di ba? Ang iniisip natin is kung ano ba yung kailangan mo sa araw na to. Anong kailangan mo para anong ulamin, 'di ba? Anong lulutuin ko, anong papakain ko sa aking mga anak. Yan, kung kailangan mo magtrabaho, kailangan ko magtabi ng pamasahe, ano yung mga kailangan ko gawin sa trabaho, ano yung mga kailangan ko ma-accomplish ngayong araw na to. So, binigay tayo ng Lord ng guide na each day has enough trouble on its own. So, wag natin problemahin yung mga hindi pa natin actually nararanasan. May mga bagong bagay na parating. May bagong pag-asa. Ayun. Gustong-gusto ng Jello. May mga may mga bagong pagpapala na parating. So, kung may pinagdadaanan tayo ngayon, sinasabi lang ng Lord, may bagong bagay ang parating sa buhay natin. Sino daw? So, yan. Patatlong point. Practice patience. Yan. Gamit na gamit ko ito eh. Gamit na gamit. Napakahalaga nito, mga kapatid. Pagtuunan natin ito ng pansin. Cultivate your patience dahil ang reklamo ay kalimitan nagmumula sa kawalan ng pasensya sa iyong sarili o sa iba. Di ba, pagka may mga kasama ka sa trabaho na hindi mo gustong ugali, ay napapareklamo ka na laang. Ano? Di ba? Dahil nga, iba't iba ang ating culture, iba't iba tayo ng attitudes and perspective, nagkakameron tayo ng konting argument or alitan sa ating mga katrabaho. Pero ang sinasabi ng Lord sa atin, cultivate daw yung ating patience. Wala tayo niyan, kaya sinasabi cultivate. Kumbaga, hindi perfect yung ating patience. At some certain point, nagkakameron ka ng breaking point. Tama po ba? Minsan napupuno tayo. Lalo na pag pagod na pagod ka na. Tapos ay pag uwi mo sa bahay, problema pa rin ang sasalubong sa iyo. Ayan. Practice patience. Ganyan ang ginawa ng Lord. Yan yung pinakitang perfect patience ng Lord sa mga Israelita. Kahit anong reklamo ng mga Israelita noon, He keep on providing kasi yun yung nature niya. Tama po ba? He keep on providing yung pangangailangan ng kanyang mga anak.
kahit nagrereklamo sila. Napakasarap magmahal ng ating Panginoon. Amen po ba? Kahit hindi tayo perpekto, mahal tayo ng Panginoon natin. Tama po ba? Yes. Praise God. Ako'y namamangha sa ating Panginoon. Talagang hindi ko maisip kung gaano kahaba ang pasensya ng Panginoon. Kahit sa akin lang, ako naman hindi perpekto, ay nagkakamali din. Pero patuloy pa rin niya tayo minamahal. Napaka unconditional. Yun nga sinasabi nila. Sabi sa Exodus 16, the Lord asked Moses, "How long will these people refuse to obey my commands and instructions?" Tinatanong lang ni Lord si Moses noong mga panahon na yon. Dahil nga, ang dami nilang mga complaints. Pero mo, pinangakuha na ni Lord ng promised land ang mga Israelita. Pero dumating pa rin sa point na ang mga Israelita ay nagre-reklamo. Binigyan na ng pagkain, binigyan na ng tubig. Nagre-reklamo pa din. Diba? Kaya si Moses ay iyak ng iyak noon sa ating Panginoon. The love of our God is so great. Hindi natin ma-measure. Pero nung niligtas nila ni Lord sa paghihirap sa Egypt, yung mga Israelita. After nun, provide naman niya yung every pangangailangan hanggang sa makarating sila sa promised land. The fourth point, and this is the last point, adapt to change and unexpected challenges. Araw-araw meron tayong mga pagsubok na hinaharap at minsan wala tayong control doon sa ibang bagay. Tama ba? Minsan nakaka-stress, wala ka nang magawa kasi wala kang control. Dumating din sa point na ang mga Israelita noon ay nauhaw uli. Nauhaw uli sila and nagreklamo na naman. Why did you bring us out of Egypt? Are you trying to kill us, our children, and our livestock with thirst? Hahayaan mo bang kami mamatay na lamang sa uhaw? Sabi ng mga Israelita. Umiyak na naman si Moses. What should I do with these people? They are ready to stone me. Dahil sobrang galit ng mga Israelita kay Moses dahil wala nga silang mainom, ay handa nang batuhin si Moses. Di umiyak na si Moses. Sabi ng Panginoon, I will stand before you on the rock at Mount Sinai. Strike the rock and the water will come gushing out. Then the people will be able to drink. So Moses struck the rock as he was told. So hinampas ni Moses yung malaking bato and may lumabas na tubig para may mainom ang mga Israelita. Kung makikita natin paulit-ulit lamang yung mga reklamo ng mga Israelita noon, pagkain, tubig. Provide naman ng Lord, di ba? Pero nagrereklamo pa rin sila. So, kahit nakita nila yung miraculous work ni Lord, mas focus sila doon sa ano ba yung mga reklamo nila. Ano ba yung mga complaint nila. Ang maganda dito, sinabi ni Lord doon na, I will stand before you on the rock. Ibig sabihin, the Lord will stand before you. Kasama ka ng Lord doon sa challenges na hinaharap mo.
Kaano man yan kalaki, kaano man yan kahirap, kaano man yan kaimposible, pagkasama mo si Lord, nothing is impossible. Amen po. So I will end with this verse. 2 Corinthians 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Sinasabi dito, my grace is sufficient for you. Maaaring tayo mismo ay nagkulang. Pero sinasabi ng Lord, my grace is sufficient for you. Kung ano man pangangailangan mo sa oras na to, ano mang gumugulo sa isip mo, ano mang nagpapabigat dyan sa puso mo, sinasabi lang ni Lord, my grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ko para sa iyo. At kailanman hindi magkukulang ang biyayang yon. Sa ating kahinaan, naandun ang lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Maaari po ko buwang imbitahan ng lahat ng tumayo. Keyboardist po. Pwede po ba tayong pumikit? Yung oras na to, imagine mo na merong malaking bato na nakaharang doon sa pangarap mo. Na kahit anong hampas mo, hindi siya gumagalaw. Pinangako sa iyo ng Lord, bibigyan ka ng magandang future. Makakagraduate ka. Makakapagtrabaho ka sa isang magandang company. Makakapagsimula ka ng business. Magiging successful ka. Magkakabahay ka. Magkakasasakyan ka. Pero may malaking bato na nakaharang sa harap mo. Sinasabi lang ng Lord ngayong oras na to, I will stand before you on that rock. Kahit mahirap, nandito ako anak para sa iyo. And I will make sure when the time comes, matatanggap mo yung hinihingi mo. The power of the Lord is limitless. Kahit gaano katigas yung batong yun, kayang-kaya niya sirain at durugin. My grace is sufficient for you. And my power is made perfect in weakness. Sa ating mga kahinaan, si Kristo ang ating lakas. Hindi natin to kayang mag-isa. Aminin natin to sa ating sarili. Hindi mo kaya maging matagumpay na ikaw lang. Hindi mo mararating yung destinasyon, yung pinangako ng Diyos sa iyo, kung hindi mo siya kasama. Mahalaga ang instructions ng Lord.
kung hindi sumunod ang mga Israelita sa instructions ng Lord, hindi sila makakarating sa promised land. Kahit gaano sila kalakas, kahit gaano sila katalino, kung hindi sila sumunod sa instruction ni Lord, hindi sila makakarating sa lupang pangako. Let's humble down to God and admit yung mga weakness na meron tayo. Na sa weakness na ito, ang ating Panginoon lamang ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Lord, maraming salamat sa pagsubok. Kasi nakikita namin yung pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Temporary lang, Panginoon, ang mga pagsubok na ito. Magiging matagumpay kami sa pangalan mo, Panginoon. We entrust to you our lives, our dreams, and our hope. Maraming salamat sa iyong katapatan. Kailanman hindi mo kami iniwan. Kailanman hindi mo kami pinabayaan. Kahit sa aming kahinaan, minahal mo kami ng lupusan. Continue to touch our hearts. Ikaw maghari sa buhay namin, Panginoon. Wala kaming magagawa kung hindi ka namin kasama. At ngayong oras na to, tinatanggap namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Kami ay maglilingkod at lalakad na naaayos sa kagustuhan mo, Panginoon. Maaari bang itas natin ating mga kamay? Pasalamatan natin ating Panginoon sa kabutihan niya. Kantahin natin. Kantahan natin ating Panginoon.
Lord God, sa pag-ibig mo sa amin. Marapat lamang na ikaw ay pasalamatan at sambahin. Thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Continue to bless each and every one of us, Lord. Alam namin na kami matagumpay na. Sa pangalan ni Jesus.